Binabantayan pa rin ng pamahalaan ang pagpasok ng mga pasahero sa gitnang silangan para maiwasang makapasok sa bansa ang Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Ano nga ba ang proseso ng pagsusuri para maiwasang magkaroon ng outbreak ng MERS-CoV sa bansa? Alamin sa special report na ito. Sa airport pa lang ay todo ingat na ang mga otoridad. Bawat pasaherong galing gitnang silangan dumadaan sa thermal scan machine. Kapag mataas ang temperatura, agad silang susuriin kung may sintomas ng MERS-CoV at irerekomendang magpa-swab test. Nang malamang may isang pasaherong positibo sa MERS-CoV ang nakapasok sa bansa, lula ng Etihad Airways Flight EY424 noong nakaraang buwan, isa-isang kinontak ang may 400 pasaherong nakasakay nito para maitest sa MERS-CoV at mai-quarantine. Sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, pinatetest ang mga hinihinalang na exposed sa MERS-CoV. Ipapakita po natin ang proseso ng swabbing. Ito po yung paraan ng pagtetest nila sa isang pasyente na pinagsususpetsyahan na may MERS coronavirus. Ayon nga po sa mga eksperto, hindi po masakit ang prosesong ito. Ipapakita po natin. So meron po tayong dalawang swab. This is the nasopharyngeal swab, yung mas manipis po, and the oropharyngeal swab. So magamit po tayo ng PD or virus transferpedia. Dito po natin ilalagay yung swab pagka nakolektahan na po yung sample. So first, yung label na po natin yung name nyo and yung date. So ito na po siya. So yung first na kukolektahan po sa inyo ay yung nasopharyngeal swab. So i-measure po natin yung swab doon po sa base ng nose to the auditory pit. Tapos i-half po natin siya. So ito po yung depth of insertion na i-ano natin sa may nostrils. Medyo mahaba lang. Comfortable po sa upuan. Tilt lang po yung anti ng head. So insert na po natin. So 2 to 3 times ikot and labas. Medyo uncomfortable lang siya, nakakaluha. So next po natin yung oropharyngeal swab. Natin ang tongue depressor para lang po ano po natin yung tongue. So ito po sa lalamunan po ito, isa-swab, papahid lang. So say Okay na po. Habang inaantay ang resulta ng test, ay isa sa ilalim sa quarantine ang pasyente. Kung negatibo sa MERS-CoV, ay agad namang pauuwiin. Handa naman daw ang ating bansa sakaling makapasok nga sa Pilipinas ang nasabing sakit. Marami na tayong na-experience na pandemic. Yung una yung SARS, tapos yung flu noong 2009. So since then, yung ating bansa, ang lahat ng mga health facilities, government health facilities, ay nagkaroon na ng preparedness plan. And so sa ngayon, yung plan natin nung una pa, ito na yung ina-apply natin sa pag-control or contain ng MERS coronavirus. Cathy San Gabriel, Telebisyon ng Bayan.